We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. 1 hanggang 2 bagyo aasahan sa buwan ng Hunyo ayon sa Pag-asa. Register Anywhere program hanggang Agosto na lang ayon sa COMELEC. Publiko hinihikayat ng komisyon na magparehistro na. Presyo ng kada kilo ng bigas sa Batangas City nananatiling matatag. Matumal na bentahan ramdam ng ilang retailer. Lechon, sisig at ilan pang pagkaing Pinoy pasok sa top 50 best pork dishes ng isang food website. At sikreto sa mahabang buhay ng 102 taong gulang na lolo sa Lipa City, alamin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Aasahan sa buwan ng Hunyo ang 1 hanggang 2 bagyo ayon sa Pag-asa. Ang detalye alamin sa live report ni Paul Hernandez. Paul? Ace, bukod pa dyan, tinatayang 10 hanggang 16 na bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility mula Hunyo hanggang Nobyembre ngayong taon. Tirik ang sikat ng araw sa Lipa City, Batangas. 43 degrees Celsius ang talang forecast na heat index ngayong araw ng Pag-asa sa Ambulong, Tanawan City, Batangas. Sa kabila niyan, deklarado na rin ng State Weather Bureau na opisyal ng simula ng tag-ulan. Ibig sabihin, asahan na raw ang madalas na pag-ulan. Southwest monsoon daw ang iiral na weather system sa mga pagkakataong ito. Lagi rin po na asahan natin magkakaroon ng mga madalas na pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na sa dakong hapon at gabi. Ngayong Hunyo, 1 hanggang 2 bagyo ang nakikitang papasok sa bansa. Bagamat pumasok na ang rainy season, hindi raw ibig sabihin ay La Nina na rin. Nasa transition period pa lamang daw ang bansa. Above normal na rainfall ang aasahan. July, August, September, mas malalakas po yung ulan. Ibig sabihin, mas above normal po yung maasahan nating mga pag-ulan. Kung halimbawa po, meron tayong sa isang buwan, ang normal natin halimbawa ay mga 25 mm. So, pag po above normal, so lalagpas po tayo mga 50 mm, ganyan po. Ayon din sa Pag-asa, posibleng nasa 10 hanggang 16 na bagyo ang pumasok sa bansa, simula yan sa Hunyo hanggang sa Nobyembre. Posible rin daw na magkaroon ng monsoon breaks o hindi makararanas ng pag-ulan ng ilang araw o linggo. Samantala, nasimula na sa lungsod ng Lipa ang declogging sa mga kadalasang binabahang lugar. May ibisan yung mga kanal nating mga barado ngayon, lalo't matagal na hindi nag-ulan, hindi siguro may mga karga ng ating mga kanal. Bukod pa sa baha, tinututukan sa lungsod ang 6 na barangay na natukoy na highly susceptible sa landslide. Ace, dito naman sa Batangas City ay nasimula na rin yung mga cleanup activities at declogging sa iba't ibang estero at kanal sa lungsod. Gayun din, patuloy yung trimming sa mga punong kahoy. Paul, mas malalakas ba ang mga bagyong aasahan ngayong Hunyo, lalo na't nagbabanta rin pumasok ang La Nina? Ace, hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na yan, lalo pang araw pagsapit ng last quarter ng taon. Diyan mas malalakas ang mga bagyo kung saan pumapasok daw ito sa central portions o sections ng bansa. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Posible raw bumaba ng 5 piso kada kilo ang presyo ng commercial rice sa merkado. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Iminungkahi ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagpapababa sa taripa ng imported na bigas. Sakaling magawa ito, posibleng buwaba sa 4 hanggang 5 piso ang kada kilo ng imported na bigas ayon sa Department of Agriculture. Sa ngayon kasi, nasa 52 hanggang 54 pesos ang kada kilo ng imported well-milled rice. Base yan sa huling price monitoring ng DA. Sa Batangas City Old Market, nananatiling matatag ang presyo ng bigas.
Sa kabila nito, ramdam pa rin daw ng ilang rice retailer ang matumal na bentahan ng bigas. Halos lahat daw ng mamimili, naghahanap pa rin ng mas murang presyo ng bigas. May presyo ng local rice na bumaba, merong steady, ganun. Pero yung binababa naman po, ano lang. Minsan, sa amin kinukuhanan po, minsan 10 pesos lang per 25 kilo. 20. Tapos mag-i-steady na siya sa price na ganun. Tapos babalik ko lang, tataas ulit 10 piso. Ganun. Parang ganun, ano po baba, taas, ganun. Steady. Kaya hindi po maramdaman talaga yung sasabing galing tayo nagtag-ani. Mararamdaman natin yung pagbaba ng presyo. Wala po Ganun pa rin. Yung mga tao, doon lang sila bumibili kung alin yung pinakamura, doon sila bibili. Ang mamimiling si Marjorie, mula sa binibiling isang kabang bigas, nasa 10 kilo na lang muna ang kinuha. Nagbabudget kasi hindi kaya. Mataas kasi ang bigas. Mga pang isang linggo na po. Ganito rin ang hinaing ng mamimili na si Jana. Wala pa pong pambili ng kalahating kaban. Sa hirap po ng buhay ngayon. Dati po naabutan ko pa yung price na 20 ang kilo, gano'n. Ngayon po sobrang taas, 53, 70. Sana po ay babaan ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas dahil nataas po ang cost of living natin dito. Ang dinarado ay madalang na ngayon nung hinahanap, yung tiksi 60. Pero ngayon ang mga hinahanap ito, mga 50, sinandome. Sa Setyembre pa raw, inaasahang maramdaman ang pagbaba sa presyo ng bigas. Kasama si J.R. Manjares, Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Inilabas na ng COMELEC ang schedule of activities para sa 2025 midterm elections. Ang Register Anywhere program naman hanggang Agosto na lang ayon sa COMELEC Batangas City. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Nagpapatuloy ang registration activities ng COMELEC Batangas City. Sa isang mall sa lungsod, naroon ang Register Anywhere program. Ang butanteng si Eliza, sinamantalang maluwag na oras niya ngayong araw para magpalipat ng rehistro. Sa Quezon City sa Manila daw siya huling bumoto, pero dahil lumipat na ng tirahan, nais na rin niyang magpa-transfer of voter registration. Tapos na yung yung trabaho ko doon. Dito na mananatili sariling negosyo konti. Sa inilabas sa calendar of activities ng COMELEC, hanggang August 31 na lang ang Register Anywhere program sa mga mall at paaralan. September 30 naman ang huling araw ng local at overseas registration. September 1 to 28 ang ibinigay na pagkakataon sa mga political parties para magsagawa ng mga pagpupulong at nominasyon ng kanilang mga kandidato. October 1 to 8 ang filing of Certificate of Candidacy. Remember, material po, marami ng prohibisyo, maraming bawal, sundin po natin ang mga protocol ng komisyon. January 12, 2025 hanggang June 11, 2025, iiral ang election period. February 11, 2025 hanggang May 10, 2025 ang campaign period para sa mga kandidato ng senador at party list, habang March 28 hanggang May 10, 2025 naman para sa mga local candidates. May 12, 2025 ang election day. Payo ng COMELEC, samantalahin na ng publiko ang Register Anywhere program para hindi na kailangan magtungo sa kanilang lugar para makapagrehistro. After the end ng Register Anywhere program, you have to go to your respective OCEOs to register. Kasama si J.R. Manjares, Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon Grid ngayong araw, May 30. Sa abisong inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa yellow alert ang Luzon Grid kaninang 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon at mamayang 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Bunsod pa rin daw ito ng pagnipis ng power reserve sa grid. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa publiko na magtipid pa rin sa paggamit ng kuryente. Isinagawa ang pagtatanghal para sa Las Flores a Maria la Batangueña sa Batangas City. Samantala, tampok sa Fluvial Parade sa Tanawan City ang bangkang dinisenyuhan sa kayang imahe ni Nuestra Señora de las Flores. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Isinagawa ang isang stage musical performance na Las Flores a Maria la Batangueña sa Batangas City noong Martes bilang pagdiriwang ng Flores de Mayo. Dito binigyang pagkilala at pagpapahalaga sa makabuluhang papel ni Maria sa buhay ni Kristo na siyang nagpapatibay ng pananampalataya ng mga Katoliko. Bilang pagbibigay pugay sa Birheng Maria, inalayan siya ng mga awitin at sayaw ng iba't ibang grupo ng musicians at dance troops mula sa Batangas City at ibang bayan.
Sa Barangay Ambulong, Tanawan City, Batangas, isinagawang tradisyonal at makulay na fluvial parade sa Taal Lake bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng kanilang patron na si Nuestra Señora de las Flores. Isinakay sa isang bangkang hitik sa mga disenyong bulaklak ang imahe ng kanilang patron na sinundan ng 27 iba pang mga bangka. Masaya po kasi first time ko pong naranasan na magkaroon po ng ganun. Napakagandang programa nito dahil nabibigyan ng atensyon or pagpapahalaga ang mga kababayan naming mangingisda. Pagkatapos ang pagbibigay pugay sa kanilang patron, isinagawa naman ang karera ng 33 mga bangka ng mga mangingisda. Sinubok ang diskarte ng mga mangingisda at bilis ng kanilang mga bangka na makarating sa gitna ng lawa hanggang makabalik sa dalampasigan. Masaya. Ano po, laging ganito. Sinigurado po namin ang kaligtasan ng mga umaten po sa aming bangkarera at sa aming pong fluvial. Nakipagtulungan po sa amin ang PAMBI ng DNR and naandyan din po ang mga Coast Guard. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Ano po, Shanghai po, tsaka mga ano po, gulay. Nice. Ano, pang-ulam po paggabi, pag-uwian na po. Coffee jelly. Wow! Ito mo nilalagay. Minsan po plastic, minsan kamay na. Hindi po ako papauwi ni Mama pag wala doon. Buko. Dini ka. Matamis. Ano po, Shanghai. Bakit? Masarap po at crunchy. Nice. Ano po, sa plastic, tapos lalagay sa bag. Mahilig ka ba mag-share sa piestahan? Ay, paborito ko yan! Sharon! Halutin ako ng iwaga ng iyong pagmamahal. Nice. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ngayong opisyal nang nagsimula ang tag-ulan, nagsimula na ring magtanim ng gulay ang ilang magsasaka sa Lipas City. Narito ang report ni Paul Hernandez. Bayanihan sa paglalagay ng mga kawayan sa taniman ng kamatis at ampalaya ang mga magsasaka sa Barangay Pusil sa Lipas City, Batangas. Magandang pagkakataon daw ng madiligan ng nagdaang pag-ulan ang mahigit 3 hektaryang lupain na inaaryendo o inuupahan ni Aling Puring. Malaking bagay. Noong? Noong umulan. Bakit? Siyempre nabasa na nga ang lupa. Madali nang umano ang halaman. Sakit sa ulo ang naranasan ng magsasakang si JR noong mga nagdaang buwang bilad sa araw ang lupain. Tuwa naman pa sa ulan at kailangan nila talaga ng tubig. Ito lang natin ng ulan sa magtatanim ng ganito. Sa pagpasok ng tag-ulan, sugal na naman sila sa taniman. Nangangamba silang kung tigmak sa tubig ulan ang mga pananim, masisira lang ang mga ito. 3 buwan pa naman ang hihintayin nila bago ma-harvest ang mga pinaghirapan. Paghahanda na rin daw nilang gumawa ng kanal sa gulayan. Yung lusutan ng tubig parang hindi mabaha at sayang naman pag binaha. Malulunod din sa mamamatay din pag sobra naman sa ulan eh. Tiniyak naman ng Lipas City Agriculture Office na makakatuwang sila sa mga maapektuhang mga magsasaka kung mananalanta ang tuloy-tuloy na ulan. Tag-init at tag-ulan, ay ganun din po sir yung nakalaan natin dyan. Pag na-damage po ang crops, pinapaltan lang po natin, like fertilizer. May mga binhi rin daw na ipamimigay ang City LGU sa mga magsasaka. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, sugatan ng 7 katao sa pagsabog ng isang gusali sa Ohio sa Estados Unidos. Ang 2 iba pa nawawala. Ang detalye sa report. 7 katao ang hinihinalang nasugatan sa pagsabog ng gusali ng isang bangko sa Youngstown, Ohio sa Amerika. Sa lakas ng pagsabog, nagliparan ng mga debris mula sa gusali. Nabalot din ng makapal na usok ang kalsada. Inaalam pa ng pamunuan ng bangko ang sanhi ng pagsabog at kabuang pinsala o danyo sa insidente. Gas leak ang isa sa mga tinitignang dahilan ng pagsabog, kaya pansamantala munang pinagbawal ng local officials ang paglapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Samantala nangangamba naman ang ilang residente sa South Korea matapos mapunta roon ang dadang lobo na galing umano sa North Korea. Nang bumagsak kasi ang mga lobo,
Nadiskubring may mga lamang basura ang mga nakataling plastic bag, maging dumi ng mga hayop ayon sa ilang local media. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea, nasa mahigit 260 na lobo na ang nakita. Pinag-iingat din ng mga residente. Sabi naman ng isang opisyal ng North Korea, ang pagpapadala ng mga basura ay pagpapakita raw nila ng strong power for self-defense. Ganti rin daw nila ito sa mga aktivista sa South Korea na nagpapadala ng mga lobo na may mga laman umanong anti-Pyongyang leaflets, pagkain at K-pop materials. Marjorie Padua, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan na kahapon ang napaulat na nawawalang motor bangka noong linggo. Ayon sa Philippine Coast Guard, tinangay ng malakas na hangin at alon ang bangka noong kasagsagan ng Bagyong Agon, nalula ng 3 katao. Kahapon isang fishing bangka umano ang nakakita sa motor bangka na nasa Gumatong Shoal na nasa humigit kumulang 40 nautical miles mula sa hilaga ng Kalutkot Island sa Bordeos, Quezon. Agad silang pinuntahan na may-ari ng motorbangka, Coast Guard Station, Northern Quezon at MDRMO Panukulan para i-rescue. Ligtas at nasa maayos na kondisyon na raw ang 3 sakay ng motorbangka. Imanobra para makabalik, nagantay na lang po sila ng tulong para mas sigurado po yung kanilang patutunguhan na makakabalik po sila. Kung siguraduhin na nasa maayos na kondisyon yung bangka po natin para hindi na po maulit yung mga ganitong pangyayari at wag na po natin anticipate yung kung gaano kahina o kalakas. Basta may bagyo po, wag na po tayong lalaot. Ibinahagi ni Jeneline Mercado at Dennis Trillo ang kwento sa likod ng kanilang pagkahilig sa motor. Samantala may pasilip sa kanyang birthday photoshoot si Black Rider star Yasi Pressman. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa bagong vlog ni Kapuso actress Jeneline Mercado, ibinahagi nila ng kanyang asawa at kapwa Kapuso actor na si Dennis Trillo ang kwento sa pagkahilig nila sa pagmumotor. Ilang beses na ring ibinida ni Jeneline ang ilang moments nila sa pagsakay ng motor. Pareho silang nagsimula sa pagbibisikleta hanggang sa matutunan ni Jeneline ang magmotor at maimpluwensyahan si Dennis. Pareho na daw nilang ine-enjoy ngayon ang pagra-ride together. May pasilip si Black Rider star Yasi Pressman sa kanyang birthday photoshoot. Ipinagdiwang niya ang kanyang karawan noong May 11. Ang kanyang photoshoot hindi lang daw para sa kanyang karawan, kundi para ipagdiwang din ang Taurus season. Bukod sa mga larawang sakay sa kabayo, ibinahagi niya rin ang mga larawang nakapose sa isang luxury sports car. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pasok ang 6 sa mga pagkaing Pinoy sa top 50 best pork dishes ng Taste Atlas. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Bahagi ng maraming celebration ang lechon. Sa lutong at linamnam ng balat nito, walang dudang babalik at babalik ka for more. Nakilala na nga yan ng food guide and critic na Taste Atlas bilang isa sa top 50 best pork dishes sa mundo. Pang 29 at may 4.3 rating. Nasa 33rd spot naman ang guilty pleasure ng marami. Lechon Kawali. 34th place ang Bicol Express. Pang 42 naman ang adobong baboy. At ang sisig na nasa 46 spot. Humahanay rin ang inihaw na liempo sa pork supremacy. Proud ang karinderya owner na si Rene sa pagkilalang yan. Kahit mga simpleng luto ay napapasarap natin na kahit konti man yung ating mga ingredients, kaya nating pasarapin, na ipagmalaki natin. Masarap mang ulam. Payo ng nutritionist dietitian ng Lipa City Health Office, dapat hinay-hinay ang pagkain ng mga yan. In moderation, dapat alam natin kung gaano kadami lang ang ating dapat kakainin na ganitong klase ng pagkain. Mataas daw sa kolesterol ang mga pork dish. Dapat daw mag-ingat ang mga may hypertension. Yung pagkain naman ng pork, lahat naman tayo pwedeng kumain nun. Yun nga lamang, may limitation ng ating pagkain. Kung ikaw ay may sakit sa puso, mataas ang iyong kolesterol, like triglyceride. Ipinapayo ng eksperto na kaakibat ng balanced diet ang pag-ehersisyo para mapanatili ang malusog at malakas na pangangatawan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Umabot na sa 167 ang kumpirmadong kaso ng pertussis o whooping cough sa Calabarzon.
Base sa pinakahuling ulat na inilabas ng DOH mula Enero hanggang May 25, 2024, nangunguna pa rin sa may pinakamaraming kaso ang probinsya ng Cavite at Rizal na may tig-41 kaso. Pumapangalawa na ang probinsya ng Laguna na may 37 kaso. Nasa 24 na kaso naman sa Batangas, habang 9 naman ang kumpirmadong kaso sa Quezon at 2 sa Lucena City. Base sa tala, nasa 458 na ang laboratory confirmed at clinical case count sa Calabarzon. Paalala ng Health Authority, ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask. Samantala, hinihikayat din ng publiko na agad magpakonsulta sa mga health center kapag may mga nararamdamang sintomas ng sakit. Upo, sipon, lagnat, yung pagbahing po, no? So, dyan lang po siya nagsisimula. So, pwede po natin makuha to through tinatawag natin na droplet transmission po, no? Kahit bumababa na po ang cases ng pertussis, mataas pa rin po siya kumpara sa last year na data po, no? Mga kapuso, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero may ilang weather systems. Kabilang dyan ang frontal system at southwest monsoon, kasabay ang tsansa rin ng localized thunderstorms. Kahapon, idineklara na ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Cavite, Laguna, Mindoro Provinces at Palawan. May tsansa rin ng kalat-kalat na ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Sekreto ng Centenarian Lolo sa Lipas City ang pagiging masayahin sa mahabang buhay. Kilalanin siya sa report ni Paul Hernandez. Ungkata ng past baka mo. Tsak, maraming ambag dyan ng Centenarian Lolo ng pamilya Sanggalang sa Barangay Lodlod sa Lipas City. Ay, noong panahon ng hapon, ay di ang aming gawa, pagkabalita ng hapon, takbo, tago. Parang hindi ka man pwede tumagot sa bahay. Nasalta sa bahay ang hapon eh. Nito lang May 16, nagdiwang ng ika-102 kaarawan si Lolo Benjamin o Mamay Hamin. Bagamat pirmi nang nakaupo, kayang-kaya pa niyang magmaniobra ng sarili niyang wheelchair. Abat hindi rin papadaig sa sayawan. Sikreto raw sa kanyang long life ang pagiging masayahin at madasalin. Basta ako'y pagkakahapon bago tumulog, ay ang aking isip ay ako'y tulungan ng mahabang buhay ng may kapangyarihan. Galing sa ordinaryong pamilya, itinaguyod ni Mamay Hamin at kanyang asawa ang mga anak sa pagsasaka. Turo niya sa pamilya ang pagiging mabuti sa kapwa. Feeling blessed ang 10 anak at 60 apo at apo sa tuhod ni Mamay Hamin. Yung mga nakakagulat na pangyayari sa buhay niya, nalalaman pa rin po namin. Ibang matanda na talaga hindi na namin natatanong ng mga nangyari sa kanilang past na buhay. Pero siya po talaga detalyeng-detalye na naibabahagi sa amin yung mga kwento ng buhay niya. Kumakain siya ng kahit anong pagkain pero hindi naman yung sobra siyang kumain. Moderate lang. Kaya sa mga bata-bata pa dyan at gusto ring sundan ang yapak ng ating super lolo, game na game siyang makipagkwentuhan at i-share ang mga tips sa inyo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, May 31, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Ibaan, Batangas, na magsisimula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, bunsod ng pagpapalit ng mga poste. Samantala bukas din, araw ng Biyernes, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lian, Batangas. Magsisimula ito alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga linya. Nagpamalas ng galing ang mga estudyante sa Batangas City sa isang musical play. Narito ang report ni Hazel Alviar. Binigyang buhay ng ilang communication students ang entablado ng isang universidad sa lungsod ng Batangas nang magtanghal sila ng isang musical play. Sa husay ng kanilang ipinamalas, hindi mo akalaing mga estudyante pa lang sa theater arts ang gumanap na mga aktor hanggang sa direktor. Sobrang new ng experience na to para sa akin. Sobrang laki ng opportunity na binigay ng production na to sa akin para mas mag-grow sa isang bagay na hindi ako sanay
na i-venture noon. So, ang isa sa talaga sa pinaka napatunayan ko at natutunan ko ay yung efficiency and adaptability ng isang communication student. Lagi nating sinasabi ng communication, it prepares you for anything under the sun. Bukod sa husay ng mga gumanap, naging makabuluhan din ang pagtatanghal dahil tinalakay din dito ang kahalagahan ng mental health at iba't ibang issue sa lipunan na antig ang manonood sa talentong bumuhos sa teatro. The musical, marami siyang lesson na kahit gaano ka pa kaliit ng estado mo sa buhay, it doesn't matter. Kasi kapag alam mong nasa tama ka, mananaig ang katotohanan. Sa napanood ko kanina, sobrang ganda nung ginawa nilang play, talagang napaghandaan. Ang natutunan ko po sa play na ito ay dapat matuto tayong i-voice out yung mga problema natin. Na hindi po dapat natin kinikimkim ito nang sa ganun ay madami po makakatulong sa atin. Ang mga ganitong aktibidad, malaking tulong daw para sa mga estudyante para maihanda sila paglabas nila sa paaralan. Ino-observe nila or pina-practice na habang estudyante pa yung mga communication skills, yung communication planning, management skills sa pagbuo ng production, which is yun mismo yung may experience nila kapag ka-graduate nila at pagpasok nila sa real life as communication professionals. Bukod sa musical play, ibinida rin sa isang mini-exhibit ang mga orihinal na sining ng mga multimedia arts student. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Spaghetti. Sa plastic po. Ako, kunwari po, babalik ka po sa kanila yung yung kanila pong platong hindi na yung plato nila po na isang tao na sa amin. Lumpia. Wala, sir, puso siyang bit-bitin. Kasi maliit lang siya, tapos pwedeng bulsa. Basta may Tupperware ka, alam mo na. Sa akin po, kukuha na po ako ng madami. Nice. Tapos may plastic na po yun dun sa ibabalot ko na diretso sa bag. Hindi na. Busy po kasi ang mga tao. Kaya balot ka na ng balot. Ayun yung pinakamasarap sa handaan eh. Tapos yung iba, busy na sa Lumpiang Shanghai. Akin naman, ang titirahin ko, yung lechong baka naman. Nice. E di, pasimple ako na doon sa waiter. Baka naman pwede makaano ng konti. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.